May tanong ako sa'yo, ilang taon ka na bang naghihintay? Ilang taon ka nang umaasa? Ilang taon ka nang nagtatanong kung mahal ka niya ba talaga? Bakit parang hindi niya ako priority? Bakit ako lang ang tila lumalaban sa relasyon na to? At ang masakit na katotohanan nito, baka hindi mo dapat ginugugol ang buhay mo sa kakahabol ng pagmamahal na kusa dapat na ibinibigay sa'yo. Dahil ang isang lalaki kapag talagang nakikita ang future niya sa'yo, hindi ka niya nahayaan na malito-lito na palagi kang may doubt kung mahal ka niya o hindi. Hindi ka niyan hahayaan na magmakaawa para lang sa basic na atensyon, para lang sa basic na pagmamahal. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Update po sa asawa ko, still nasa hospital pa rin kami at nasa ICU pa rin po siya at still hindi pa rin po nagigising. Pang 18 days na po yata namin ngayon. So ayun, patuloy na lumalaban ng Ate Lors ninyo at dahil din isa po kayo sa tumutulong sa akin para ma-divert ko ang aking isip at medyo gumaan-gaan ang aking loob, ay kasama po kayo sa napakalaking suporta na natatanggap ko ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo. So ayun, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube ko or sa Facebook, pakisubscribe na lang po para lagi ko po kayong makasama tuwing meron tayong bagong video. Thank you. Ang topic natin ngayon, maraming mga babae ang minsan hindi sigurado dun sa kanilang relasyon. Nandun na sila sa loob ng relasyon pero meron pa rin tanong sa isip nila na mahal kaya talaga ako nitong lalaki na to? Ano kaya ang posisyon ko sa buhay niya? Paano ko kaya siya mapapakomit? Kung halimbawa naman hindi pa kayo kasal, paano kaya niya ako papakasalan? Paano kaya niya ako magiging priority? As in ako yung priority, ako yung special. Paano ko mapapatunayan ang halaga ko sa kanya? Pero baka yung mga tanong na yan ay mali. Hindi dapat yan ang tinatanong mo dahil ang tamang lalaki, hindi mo kailangang kumbinsihin yan na mahalin ka kapag talagang gusto ka niya, kapag talagang mahal ka niya. Hindi mo kailangang ipaalala araw-araw na nandyan ka lang para sa kanya. Hindi mo kailangang magpakapagod or kahit magtatumbling ka man dyan para lang pansinin ka. Kasi kung talagang mahal ka at talagang nire-respeto ka at talagang ikaw ay sineseryoso ng lalaki, ay hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na yan. At hindi ka dapat napapatanong dyan sa mga tanong na yan. Dahil kapag ang isang lalaki ay talagang may plano sa'yo, makikita mo yon sa gawa at sa salita. At makikita mo yan malinaw na malinaw sa paraan ng pagtrato niya sa'yo. So kapag hindi malinaw, yon ang problema. Part 1, hindi mo kailangan pilitin na magmalasakit siya sa'yo. Ito ang unang senyales. Hindi mo kailangang habulin ang effort niya. Bigyan ka ng effort. Hindi mo kailangang paulit-uliting sabihin sa kanya na pwede mo ba akong tawagan? Pwede ka ba mag-reply? Pwede mo ba akong kamustahin? Bigyan mo naman ako ng oras. Maraming babae ang nauubos sa relasyong sila lang ang nagdadala. Sila ang unang nagme-message. Sila ang unang nag-aayos ng away. Sila ang unang naghahanap. Sila ang unang sumusuyo. At sa paglipas ng panahon, pakiramdam nila sila lang ang may gusto na ayusin o iligtas ang relasyon na yan. Pero kapag ang lalaki ay talagang gusto ka niya sa buhay niya, hindi mo kailangang pilitin na ilabas ang effort para ibigay sa'yo. Natural itong lumalabas at talagang gagawin nila ito para sa'yo. So kapag kailangan mong paulit-ulit na magmakaawa para lang sa atensyon, baka hindi atensyon ang problema dito. Baka priority. Number 2, nagdudulot siya ng kapayapaan, hindi ng kalituhan. Ito ang isa sa pinakamalaking red flags na madalas na pagkakamalang pagmamahal. Mixed signals, hot and cold na behavior. Ngayon sweet, bukas malamig. Ngayon interesado, bukas parang wala kang halaga. At dahil nasanay ka sa ganyang emotional chaos, akala nyo kasama na yon sa talagang normal na relasyon. Pero hindi. Ang kalituhan ay hindi tunay na senyales ng pagmamahal. Kapag tama ang tao para sa'yo, hindi mo kailangang maging detective. Hindi mo kailangang i-analyze ang bawat message niya at bawat kilos niya. Hindi mo kailangang itanong na ano kaya ang ibig sabihin nito. Ano kaya ang
meaning nitong message niya na to? Ano kaya ang gusto niyang iparating? Hindi ko maintindihan. Dahil ang tunay na lalaki na malinaw ang intensyon sa'yo ay hindi siya perpekto, pero malinaw lahat ng pinaparamdam niya sa'yo, ng sinasabi niya sa'yo, at ng ginagawa niya. Kaya minsan, hindi natin kailangan ng, maraming chemistry. Ang kailangan natin ay mas maraming consistency. Pangatlo, kasama ka sa mga desisyon niya. Kapag mahalaga ka sa isang lalaki, natural na magiging bahagi ka ng mga plano niya, lalo sa future. Hindi dahil sa kinokontrol mo siya o hindi dahil pinipilit mo siya na isama ka sa plano niya, kundi dahil sinasama ka niya dahil ganun ka kahalaga sa kanya. Kapag may lakad siya, iniisip ka niya. Kapag magdidesisyon siya, kinoconsider ang opinion mo. Kapag may future plan siya, nandun ka, isinasama ka. Hindi ka parang bisita lang sa buhay niya. May puwang ka, may lugar ka, may papel ka sa future niya. At palagi mong tatandaan, huwag ka lang basta makikinig sa sinasabi niya. Titingnan mo rin ang gawa niya at ang mga desisyon na ginagawa niya kung naandun ka. Dahil madaling magsabi na mahal ka, pero mahirap yun patunayan araw-araw. Pang-apat, nagiging totoo ka sa sarili mo. Ito ang isa sa pinakamalalim na senyales. Kapag ang tao ay para sa'yo, hindi mo kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang maramdaman na minamaliit ka. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para lang magustuhan ka. Hindi denumero ang kilos mo. Hindi ka takot magkamali. Hindi ka takot magsabi ng opinyon mo. Hindi ka takot maging totoo sa harapan niya. Sa halip ay lalo kang umuunlad, lumalawak ang buhay mo, lumalakas ang loob mo, ang confidence mo, at lumalago ka bilang tao. Ang healthy love ay hindi yung babaguhin ang pagkatao mo. Pinapalawak ka nito, pinapaunlad ka nito. At ang tamang relasyon ay hindi nangangailangan na baguhin ang pagkatao ng isang tao para lang maging maayos ang relasyon. Ang healthy na relasyon ay tutulungan kanyan ilabas ang best version mo. Yung panglima, umuunlad ang relasyon mo. Kapag ang lalaki ay talagang seryoso sa'yo, nandyan talaga ang movement, ang progress, ang direksyon kung saan patungo ang relasyon ninyo, may plano, hindi man mabilis, hindi man perpekto, pero umaabante. Marami kasing mga babae na halos ilang taon nang nag-iintay, ilang taon nang umaasa, ilang taon nang nagtitiis, pero walang nangyayari. Pareho pa rin ang sitwasyon, pareho pa rin ang usapan, pareho lang ang plano, at nandun pa rin ang kalituhan niya kung ano ba talagang klaseng relasyon meron sila. At minsan, kapag ganyan hindi gumagalaw or hindi umaasenso ang relasyon, parang yan na rin yung sagot sa mga kalituhan mo. Tandaan nyo lang na hindi lahat ng naghihintay ay mayroong reward na iniintay. At hindi lahat ng nagtitiis ay tunay na pagmamahal. Kapag walang direksyon ang inyong relasyon, mahalagang mag-analyze ka na dyan, tanungin mo na ang sarili mo, ilang taon pa ba ang handa akong ibigay sa relasyon na to? Ilang taon pa ba ang sasayangin ko para lang umabante ang relasyon na to? Papaalala ko lang sa inyo, ang tamang lalaki ay hindi perpekto. Nagkakamali rin yan, syempre, tao lang. At meron ding mga araw na mahirap din pakisamahan, mahirap din mahalin. Lahat naman tayo may kanya-kanyang topak. Pero hindi kanya hahayaan na mabuhay sa relasyon ninyo na may pagdududa. At hindi kanya hahayaan na magmakaawa ka para mahalin niya lang. At hindi ka rin hahayaan na iparamdam sa'yo na ikaw ay isang pabigat. Ang seryosong lalaki ay nagdadala ng kapayapaan, ng seguridad, ng paglago, malinaw na direksyon ng relasyon nyo at ng consistency sa kanyang mga ginagawa. At sa huli, ang pinakamalaking senyales na siya talaga ang tamang lalaki para sa'yo ay hindi kung gaano siya kagaling magsalita. Kung hindi, kung paano kanya tratuhin kapag walang nakakakita. At kung ang buhay mo ay mas nagiging payapa, mas malinaw, at mas maganda dahil sa kanya, maaaring hindi siya perpekto, pero maaaring siya ang tamang lalaki para sa'yo.